Magandang araw mga banteros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong mambuboraot na fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D at your service. Magandang umaga, tanghali, gabi mga banateros. At pasasakitin na naman natin ang mga luwatay, balon-balunan, puso, isip, kaluluwa ng lahat ng mga huda sa Pilipinas. Lahat ng mga balimbing, mga walang bayag, mga walang paninindigan, mga banal-banalan, mga santong kabayo, banal na aso, mga kung umasta pinalaki sa sabsaban, mga bobo, inutil, tanga, gago, tarantado, mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buhin, dot pala mo rin sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, korakot, kawatan, magnanakaw, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga kidnapper sa pamahalaan, lahat ng mga mandurukot, mandarambong, manguumit, mga mangungupit sa pera ng bayan, mga manluloko, mga kampon ng maligno, mga impakto, masasamang espiritu, masasamang elemento, mga anak ni Satanas, Diablo, Judas, Barabas. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay, mga bossing? Ito na naman tayo, magkukwentuhan na naman tayo syempre. Nagulantang ba kayo sa nangyari ngayon? Wag na kayong magulat sa nangyari ngayon, kayo naman. Kayo magulat, hindi pa ba naman natin ini-expect yan? Imagine mo, sabi ko nga sa inyo, sa sobrang laki ng at stake dito, sobrang laki ng kailangan nilang pagtakpan. Malapit na ang eleksyon eh. Sa sobrang laki ng kailangan nilang whitewash, smoke screen, lahat gagawin nila. Nakita nyo naman kung ano yung sinabi ng mga Brave 22. Marines pa rin ang tawag natin dyan. Because once a Marine, always a Marine, sabi nga nila. So, nakita nyo naman kung gaano kalaki yung mga pinag-uusapan na pera. Hindi ba? Magkano yan? Parang trilyon yan eh. Since 2022, nagnanakawan ng mga buwakan ng inan yan. Since 22, 23, 24, 25, tapos ngayon 2026. Gaano kalaking pera yan? Yung kanilang kinulimbat. Napakalaki mga bossing. Enough yan, pera na yan para mabili nila ang lahat ng pwede nilang bilhin. Kasi dito sa Pilipinas, ang may paninindigan dito yung mga paninindigan pala ng tao rito. Ano yan? May presyo. Ganyan na tayo, ganyan na naka-embed na yan sa ating mga DNA. Yan nga yung gusto nating baguhin eh. Panahon pa lang ng mga Kastila, ginawa na tayong aso. At nasa dugo na natin yan, yung pagiging aso na kung sino ang magpapakain sa atin. Aminin natin to, maaring masasaktan tayo rito pare-pareho, pero ito ang katotohanan eh. Ito ang katotohanan, kung sino ang magpapakain sa isang aso, yun ang kanyang amo. Yun ang inilagay sa utak natin at sa lahi natin netong mga Espanyol na ito. And tandaan natin, tatlong lahi ang sumakop sa atin, tatlong lahi. Espanyol, Amerikano, tsaka mga Hapon. Yang tatlong lahi na yan, binaboy tayo niyan. Sobrang baba ng pagkatao natin, mga bossing. Sobrang baba ng pagkatao natin, kaya nasa natin yan, nasa balat talaga natin, nasa dugo at balon-balunan atay natin yan. Yaang utak na basta lang tayo, basta makaraos lang tayo sa kahit na sa papaanong paraan, ipagkakanuno mo lahat ng pwede mong ipagkanuno basta mabusog ka lang. Yan nga yung ibinabago natin eh, hindi ba? Yan nga yung dignidad na ibinalik sa atin ni Pangulong Duterte. Kaya nga si Pangulong Duterte, inassert niya yan eh sa mga Amerikano at kung sino-sino pa ang may mga interest dito sa Pilipinas. Ang sabi niya, wala akong paki sa inyo. Ang interest ko is tayo, ibangon ang dignidad ng mga Pilipino. At nangyari yan nung panahon ni Pangulong Duterte eh. Ang problema, wala, bumalik na naman tayo doon sa ugaling yung ang tingin sa atin Indio, di ba? Ganyan yung mga mga Espanyol nung araw kung kayo nag-aral ng history. No limitangire, hindi ba? Ang tawag sa atin ng mga Espanyol, Indio, mga bobo, mabababang uri.
Oo, ngayon yung mga ano na yan, yung mga Espanyol na yan, ayaw nila hangga't maaari tayo mga Pilipino umangat ang buhay natin, magkaroon tayo ng sariling boses, magtanong tayo, ayaw ng mga Espanyol yan. Kasi nga, pag tanga ka, tanga ka. Hardinero ka, maglulupa ka, mababa ang uri mo, mataas kami. Ganyan ang klase ng buhay natin for so many years, actually 300 plus to 400 years na ganyan ang trato sa atin. So, sa mga saling lahi natin for how many hundred years mga bossing? How many centuries? Oo, how many centuries mga bossing? 3 centuries na ang tingin sa atin, ang trato sa atin ay parang mga hayop, mabababang uri, mga aso. Kaya tayo, gagawin natin ng lahat para para kahit papaano umangat-angat lang yung ating buhay. Tapos pagkatapos noon, ibinigay naman tayo sa mga Amerikano, tapos pagkatapos pinasok naman tayo ng mga Hapon, ng mga Manyakis. Ganyan na nangyari sa lahi natin. Ngayon, itong mga namumuno sa atin ngayon, yung mga malalaking tao na namumuno sa atin ngayon, lahat yan mga lahing mga mapang-api yung mga yan. Yung mga old rich na yung mga Espanyol na mga bilyonaryo na yan sa Pilipinas, ang tingin pa rin sa atin yan, maliit na tao. Kaya nga, mga bossing, ayaw nila. Parang pa rin para yung gobyerno ng Pilipinas, naka-pattern yan sa Espanyol, lalong-lalo na sa Amerika. Diyan naka-pattern yung ating gobyerno. Kaya ganyan na lang ang pang-aabuso ng mga nasa gobyerno sa atin dahil sa sobra-sobrang kapangyarihan nila na supposedly ang taong bayan ang kanilang pinagsisilbihan, pero hindi, ang mga sarili lang nila ang kanilang pinagsisilbihan. Nagkaroon tayo ng isang presidente dito sa Pilipinas na nagbigay sa atin ng dignidad, nagtaas sa level ng dignidad ng mga Pilipino, si Pangulong Duterte yan. At umaasa tayo na maibalik ang dignidad na yan. Papaano? 2028. So, ine-expect ba natin tong mga nangyayari na ito, itong mga palitan? Oo, ine-expect na natin yan. Sinabi naman yan ni Alan Peter Cayetano na bilisan nyo na, I am willing to step down basta sumunod lang tayo sa batas. Hindi ko tatanggapin yung ginawa ninyong pang-agaw ng kapangyarihan. Alam nila na nang-agaw sila ng kapangyarihan. Bakit? Kasi tinan mo, kanina naglagay ulit sila ng mga tao sa mga komite. Kung makikita nyo yung Blue Ribbon na committee, nilagay ulit nila nag-elect ulit sila ng mga tao o nag-assign ulit sila ng mga tao dyan sa mga komite na yan. Ibig sabihin nun, they are also acknowledging na yung ginawa nila noong June 11 ay kasalanan. Yung ginawa nila noong June 11 ay pagtataksil sa bayan. Ginawa nila noong June 11 ay paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Kasi kung talagang kinikilala nila yung legality nung ginawa nila nung June 11, sana hindi na sila nag-hire o naglagay ng mga bagong mga tao diyan sa mga committee na yan. Nakita nyo yung committee ng Blue Ribbon Committee, inilagay ulit sino? Inilagay ulit si Erwin Tulfo. Nag-step down na nga si Erwin Tulfo . So kung talagang kinikilala ninyo ayon sa batas yung ginawa ninyo noong June 11 at yung pagtatalaga ninyo kay Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee, nagbitiw na siya, bakit hindi na lang ninyo pinanatili yun? Ibig sabihin, alam nyo na mali yung ginawa nyo, alam nyo na kasalanan yan, at alam nyo na someday it will come bite you in the ass. Kaya, ayan, ginawa nyo ng legal ngayon. Ano ba sabi ni Cayetano? Hindi ako pwedeng mag-concede sa hindi tama yung sistema. Yung sa labag sa batas, hindi ako pwedeng sumang-ayon diyan. Basta labag sa batas, hindi ako sasang-ayon diyan. Pero, sabi niya, pero kung makakabuo kayo ng 13, bababa ako kagad. Hindi naman ako kapit toko sa kapangyarihan . Pero at least na-expose ko kayo kung anong klaseng mga politiko kayo at kung sino ang may hawak sa mga liig ninyo. Ipinakita nyo lang na talagang mga aso kayo ni Bongbong Marcos at nagpa-pressure kayo kay Bongbong Marcos at sa ombudsman. At dahil nagpa-pressure kayo sa ombudsman, ibig sabihin, totoo yung mga akusasyon sa inyo na mga magnanakaw kayo. Yon ang pinakamasaklap Alam na ng tao ngayon kung sino yung mga magnanakaw. Alam na ng tao ngayon kung sino yung mga hudas. At alam na ng tao ngayon kung sino yung mga politiko na ipagkakanuno nila yung kapwa nila, huhudasin nila yung kapwa nila, isasakripisyo nila ang prinsipyo nila para lang mailigtas yung kanilang mga pangalan, hindi sila makulong sa kanilang mga pagnanakaw. Kilala niyo kung sino yung mga senador na yan. Sabi ko nga sa inyo, napaka-importante sa Senado, sa isang senador na malinis ang kanyang reputasyon at ang kanyang imahe. Bakit?
Kasi nga, ang isang senador, binoboto yan ng buong Pilipinas. At napaka-importante sa kanila noong popularity. Napakahirap kung ikaw ay isang senador at tatakbo kang senador sa 2028. Tapos, ang reputasyon mo ay tae. Dahil sigurado yun ang maiisip ng tao, tae ka. Kung tae ka, dahil ang Senado ay popularity ang labanan dyan, hindi na yan patalinuhan. Hindi patalinuhan yan, popularity ang labanan dyan. Kung sino yung pinakasikat, pinakakilala, yun ang nag-stay sa utak ng mga Pilipino at yun yung kanilang ibonoboto. Papaano yan? Inilabas mo ang iyong baraha. Ipinakita mo na magnanakaw ka, kawatan ka. Ipinakita mo na wala kang bayag, hindi mo kayang tumayo sa prinsipyo mo. Kasi kung talagang hindi kayo nagnakaw sa bayang Pilipinas, hindi kayo matatakot. Tingnan nyo si Jinggoy. Tingnan nyo si Jinggoy, tingnan nyo si Bong Revilla. Kahit na paulit-ulit silang pinupolitika. Paulit-ulit mo silang ipakulong. Anong ginawa nung dalawa? Hinarap pa din nila. Tawag kayo ng tawag ng bakla kay ganito, kay ganyan mas bakla pa pala kayo Ang pinakamasaklap nito, mga kampon pa kayo ng mga may simbahan pa kayo. Nangangaral kayo sa tao ng kabutihan, nangangaral kayo sa tao ng prinsipyo, nangangaral kayo sa tao ng 10 utos ng Diyos, wag magnakaw, magnanakaw ka pala. Utang ina mo ka. Ayan ang problema natin ngayon. So papaano nyo ngayon na may malilinis yung inyong mga pangalan? Ayan mga bossing. At ayun na nga, so hindi na issue yan. Bumaba kaagad si Alan Peter Cayetano dahil kinumpirma sa kanya ni Villanueva na lilipat na siya. Lumipat na siya ng kampo kasi nga hindi siya natakot kay Jesus. Kay Hesus Cristo, hindi siya natakot kay Jesus Remulla. Doon siya natakot mga bossing. Wala talagang ibang reason kasi kung ang pag-uusapan ninyo trabaho, kailangan ko nang pumasok para magtrabaho. Di pumasok ka para magtrabaho, pero hindi mo naman kailangan bumoto Di ba? Kasi yan, nay and di ba may ganun boboto ka ba o hindi? Doon sa itinatalaga nila kung talagang may prinsipyo, papasok lang ako para dyan sa special session na yan, para sa trabaho. Pero pag pabobotohin mo ko dyan sa bagong Senate President, hindi ako boboto. Mananatili ako sa minority, di ba? Kasi kung gusto mo lang naman magtrabaho Joel Villanueva di pumasok ka lang sana. Tapos pag upo doon, nagbotohan, di 12 lang din sila, tapos ikaw mag-isa. Kung halimbawa man, manalo na siya sa 12, di okay lang. Basta ang importante, hindi mo pinagkanuno yung yung iyong prinsipyo. Kasi kung ang gusto mo lang naman magtrabaho, gusto mo lang naman magtuloy-tuloy ang Senado, pwede mo naman gawin yun without voting. Hindi ba? Ibig sabihin wala ka talagang prinsipyo. So ibig sabihin nung lumabas yung pangalan mo nung diyan sa mga investigasyon na yan, nung lumabas yung pangalan mo, alam mo sa sarili mo na meron kang bahid. Alam mo sa sarili mo na meron kang kinulimbat sa bayang Pilipinas. Kaya ayaw mo na makasuhan ka kasi pag nakasuhan ka, makikita na talagang nagnakaw ka. Kaya ngayon, na-pressure ka nila. Kasi si Jinggoy Estrada, sabi nyo, bakla si Jinggoy Estrada. Sabi nyo, botomesa si Jinggoy Estrada. Ang sabi ni Jinggoy Estrada, wala akong pananagutan dyan. Wala akong ginawang kasalanan dyan. Ginipit siya ng ginipit ng ginipit. Lumutang na yung kanyang pangalan na siya ay ikukulong. Ngayon, nagpakulong siya. Hindi siya nagpatinag, nagpakulong siya. Hinarap niya yung kanyang kaso. Si Bong Revilla nga, sumuko pa siya ng kusa. Bakit? Kasi alam nila na wala silang ginawang masama, wala silang ginawang kasalanan. Si Jinggoy, wala siyang ginawang kasalanan. Kaya hinarap niya yan. Kahit naghihirap siya ngayon, hinarap niya yan. Bakit? Kasi nga, prinsipyo niya yan Anak ng tinapay kayo, natagalan ko nga yung 4 na taon na kinulong kami. Political, na-acquit kami. Ngayon pa kaya? So at least sila hinarap nila, hindi katulad ni Joel Villanueva, 'di ba? Si Joel Villanueva kasi 'di ba may utos ang Diyos 10 utos ng Diyos, wag kang papatay, wag kang makikiapid, wag kang ganito, wag kang ganyan, 'di ba? Wag magnakaw, anong ginawa mo? Walang Diyo. Dapat kapag ikaw ay alagad ng Panginoon, pag alagad ka ng Panginoon, dapat ang model mo is yung Panginoon. Ano ba ang ginawa ng Panginoon para matubos tayo? Kahit naman hindi niya kasalanan natin, anong ginawa niya? Binubuyo siya ng demonyo na sumuko ka na. Sumuko ka na, huhulihin ka nila, papatayin ka nila.
sumuko ka na. Anong ginawa niya? Nagpakatatag siya dahil yun ang kanyang destiny, dahil yun ang dapat niyang gawin, tubusin ang taong bayan, ang lahat ng mga lahat ng mga buhay. Tubusin sa kanilang mga kasalanan. So anong ginawa sa kanya? Tinorture siya, pinako siya sa krus, hiniya siya, dinuroan siya, ginulpi siya. Lahat ng maisip mo, yung mas masahol na maiisip mo na gagawin sa isang tao, tinanggap niya yun alang-alang sa kanyang mga minamahal na mga living organism. Sa lahat ng mga tao, sangkatauhan, no, sa sanlibutan ginawa niya yun. Marami siyang mga katanungan pero dahil yun ang kanyang destiny at alam niya, nanginginig siya sa takot, humihingi siya ng lakas ng loob sa Ama sa langit para bigyan siya ng lakas dahil itong kinakaharap niya, dahil yung part niya bilang isang tao takot na takot, pero nakonbinse niya yung sarili niya at kailangan niya lunukin ang lahat ng yun, magsakripisyo yung kanyang buhay para sa atin. Ngayon, ikaw bilang isang pastor, wala naman ako, halimbawa si Chis Escudero, okay man lang kung si Chis Escudero, kasi si Chis Escudero, ang utak niya, utak tao lang, di ba? Ang kanyang, magaling lang siya sa batas, magaling siya sa pamumuno, pero wala siyang spiritual na prinsipyong pinangangalagaan. Hindi katulad ninyo, mga pastor pa man din kayo. Pastor kayo ng isang malaking religious organization. Ano ba naman yung 'di ba sinusunod Jesus pa naman yung pangalan ng inyong simbahan. Ayaw kong tirahin yung simbahan, yung paniniwala ng simbahan. Ayaw kong atakihin yan. Gusto kong atakihin o gusto kong pag-usapan yung tao na naglilid ng simbahan. Anong klaseng simbahan ang nililid ng isang tao na magnanakaw? 'Di ba? Katulad niyan, si Benny Abante sa kanyang simbahan, hindi ba yung mga kasamahan niyang bishop, sumuporta laban sa impeachment ba yun? O nakaraan, hindi ba, nakipag-meeting sila sa mga Duterte? Sinasabi nila na kung ano man ang opinion ni Benny Abante, opinion niya yun. Sigurado, corrupted na yung utak niya. Kita nyo, kamamahal ng mga relos niya. Napakaraming mga sports car niyan. Minsan talaga, mamimili ka mamimili ka kung bula ang propeta ka, huwad ka na nangangaral ng salita ng Diyos. Kapag nakaramdam ka ng yaman, rangya sa buhay, hindi mo kayang i-manage yun. Oo, at madalas kung ikaw ay marumi kang tao, nagpapanggap ka lang na mabait at marunong ka lang magpaliwanag nung nababasa mo sa Biblia, hindi mo naman isinasabuhay yun, pakitang tao lang yun, ganyan na mangyayari sa'yo. Magiging kang demonyo, magiging kang satanas. Ngayon, ang sabi ng tatay niya, ang sabi ni tatay nito ni Joel Villanueva, sundin mo kung ano ang sinasabi sa'yo ng Diyos. Putang ina niya, sinong Diyos ang nakausap niya para pumunta siya sa majority? Baka si Diyos yan, si Jesus Remulya. Kung ano daw ang itinalaga ng Panginoon sa kanya na makakabuti sa kanya, tandaan ninyo. Yan si Eddie Villanueva. Eddie Villanueva ba yan? Yung tatay niya. Yung si Villanueva Senior na yan, kinausap daw ng Diyos yan, mananalo daw siya sa eleksyon, natalo siya. Ngayon, eto naman si Joel Villanueva. Kasi nangangaral ka hindi ba? Nangangaral ka ng pagmamahal sa bayan, nangangaral ka ng pagmamahal sa Panginoon, pero bakit tinalikuran mo yung bayan mo na naghihirap at umanib ka sa isang grupo na alam mo hawak sa liig ng magnanakaw? Bakit ka sumama sa isang grupo na alam mo pinagtatakpan yung mga totoong corruption sa bayan? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko maintindihan. Pero siguro nga naman, kung ganyan talaga ang pagkatao mo, siguro kawatan ka, hindi ka dapat nasa minority. Dapat talaga nasa majority ka. Kung magnanakaw ka, masamang tao ka, manyakis ka, babaero ka, malibog ka lahat. Dapat talaga nandiyan ka, magsama-sama kayo dyan. Magagalit ba tayo? Hindi. Hindi tayo magagalit because at the end of the day, at the end of the tunnel, there's always a light. Alam mo yung ilaw, liwanag na nakikita natin at the end of the tunnel, yan yung eleksyon, mga bossing. So alam na natin kung sino yung mga huwad, mga magnanakaw, mga kupal, tarantado, gago, satanas na mga senador sa bayang Pilipinas. Because the Senate is the last bastion of democracy diyan sa executive and legislative. Na kung ang Senado, maglalagay tayo ng senador na tarantado katulad nito ni Joel Villanueva, walang mangyayari sa bayang Pilipinas. Kahit gaano kagaling ang presidente, kahit ilagay mo dyan si Inday Sara, ilagay mo dyan si Baste, ilagay mo kung sinong gusto mong ilagay dyan. Kung tarantado yung mga nasa lehislatura, magnanakaw yung mga congressman, wala din. Wala tayong pag-asa.
Kaya ngayon, hindi lang tayo dapat nakatingin doon sa kung sino yung presidenteng iboboto natin. Kasi kahit iboto mo yung presidenteng yan, matino yan, tapos puros mga kawatan yung napakaraming mga politiko sa Kongreso at sa Senado, walang mangyayari o walang ma-achieve yung ating presidente. Kaya dapat ang ilagay natin, kung maglalagay din lang tayo ng presidente na gusto natin, maglagay na rin tayo diyan sa Senado at sa mga distrito natin sa Kongreso nung alam natin na parehas ng prinsipyo ng mga Duterte na hindi kayang bilhin. Okay. Alam nyo, diyan mo talaga ikukumpara si Pastor Apollo Kibuloy. O hindi man ako miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, di rin ako member ng Jesus is Lord. Oo, Jesus Remulla is Lord, di ako member niya. Oo, hindi rin ako miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ako'y miyembro ng simbahang Katoliko na hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako sa sobrang hiya ko ni hindi na ako makapagsimba dahil nandidiri na ako sa mga sangkaparian natin. Oo, pero ngayon, doon mo ngayon ikukumpara kung anong klase ng leader meron ang KOJC. Oo, at anong klaseng leader itong mga Villanueva. Hindi ko balak ditong sirain ng Jesus is Lord, yung simbahan nila. Kasi respeto, simbahan yan eh. Pero doon sa mga leader, ikukumpara na lang natin. Si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing, ang tagal na nakakulong. Halos magdadalawang taon na nakakulong. Binaboy ang kanyang simbahan pero hindi natinag yung kanyang mga membro. Hindi natinag yung kanyang mga tagasunod. Kahit na anong paninira, hindi natinag. Nakita mo anong ginagawa ng KOJC para sa Bayang Pilipinas. Noong panahon ni Pangulong Duterte, anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Tumulong siya kay Pangulong Duterte. Nakatanggap ba siya kay Pangulong Duterte ng anything? Hindi. Siya pa ang nagbigay. Billions of members money. Members money kasi ang pera ng Kingdom of Jesus Christ, hindi yan pera ni Pastor Apollo Kibuloy. Pera nilang lahat yan. So whatever it is na lumalabas dyan sa Kingdom of Jesus Christ na tulong para sa Bayang Pilipinas, pinaghirapan yan ng bawat isang miyembro nila. So ang pera ng Kingdom of Jesus Christ, hinispend niya para sa gobyerno kasi mahal niya ang Bayang Pilipinas, kasi gusto niya insurgent-free ang Bayang Pilipinas, peaceful, maayos ang Bayang Pilipinas. That's why they supported Pangulong Duterte. And what is the price? What's the price to pay? Sabi nga nila of being friends with the Dutertes. Eto, nakakulong ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo ba, nung siya ay hinuli sa ibang bansa, dahil siya ay tinraidor ng isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, nung nahuli siya sa ibang bansa, yung bansang Amerika, yung representante ng Amerika na nag-i-interrogate sa kanya, dininay siya ng gamot kasi matanda na siya So yung kanyang mga maintenance drugs, dininay siya from morning hanggang hapon hanggang gabi. Nandoon siya sa isang holding area at ginigipit siya doon, pinupukpok siya doon. Ang tinatanong sa kanya is, kaibigan mo ba si Pangulong Duterte? Ang lagi niyang sagot, yes. Alis na naman, babalik na naman. Kaibigan mo ba si Pangulong Duterte? Yes. Alis na naman, babalik na naman. Paulit-ulit. At sinabi niya, nung bandang huli na, sabi niya, na for the last time, I will tell you, I am friends with him. And hindi ko siya ipagkakanuno. Kung gusto ni, kasi during that time, si Pangulong Duterte, nakipag-away na siya sa Amerika friends na siya with China, with Russia. So ngayon, ang gusto nilang mangyari is, itong si Pastor Apollo Kibuloy, gamitin against dito kay Pangulong Duterte. Pero hindi, si Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya nagpatakot, hindi siya nagpa-pressure. Anong ginawa niya? Tumayo siya on his own. Humingi ba siya ng tulong kay Pangulong Duterte para tulungan siya dyan sa kaso? Kasi syempre, kaibigan sila. Pwede naman kausapin ni Pangulong Duterte ang bansang Amerika to spare Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi. Hinarap ni Pastor lahat ng mga panggigipit sa kanya noon. Hindi niya inabala si Pangulong Duterte kahit na nag-spend siya ng kanilang resources to help Pangulong Duterte sa pagpapaayos, pagpapaganda, hindi lang ng Davao, ng buong Pilipinas. Fast forward mga bossing. Eto na. So namuno si Pangulong Duterte, tapos katuwang niya si Pastor Apollo Kibuloy para ubusin ang lahat ng mga NPA sa Pilipinas. Fast forward, wala na si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte na ipadala nitong mga komunista sa ibang bansa. Si Pastor Apollo Kibuloy, sinira yung kanyang simbahan, hiniya siya, yung mga kaso niya na dismiss na nung matagal na panahon dyan sa Davao, binuhay tapos dinagdagan ng human trafficking para mahawakan siya, maipakulong siya at hindi siya makalaya. Kasi lahat naman ng mga kaso niya ng una, bailable man yan, pero nilagyan siya ng non-bailable na kaso para hindi siya makalabas. Ang dami ng mga lumapit sa kanya, dami ng kumausap sa kanya, mababalik ang prangkisa mo.
Oo, mababalik ang prangkisa mo, mababalik ang ano mo, ang lahat ng mga kinuha sa lahat 'yan mawawala basta kalabanin mo lang or ilaglag mo lang si Pangulong Duterte. Anong sabi niya? 'Wag na. 'Wag na, oo, kasi hindi niyo ako kayang i-pressure. Kasi ito na yung paninindigan ko, eh, kahit na makulong ako, kahit na sinira niyo yung simbahan ko, at kahit na I have all the power to agree to you para lang sa ikabubuti ng aming grupo at ng aming samahan, hindi niya ginawa yun at sinang-ayunan yun ng kanyang mga miyembro, ng kanyang mga tagasunod. Sinang-ayunan yung ginawa niya. Alam niyo, isang bagay nga na hindi nila sinang-ayunan, yung sumuko siya, eh. Ayaw nila nun, pero kahit na ganun pa man, hanggang ngayon tinitindigan pa rin ni Pastor Apollo Kibuloy yung kanyang paninindigan, yung kanyang pagmamahal sa bayan, na kahit siya'y nakakulong, nagtutuloy-tuloy pa rin yung mga programa, nagtutuloy-tuloy pa rin ang SMNI sa pagbabalita kahit wala silang kinikita, nagpapatuloy yung kanilang SMNI Foundation, nagpapaaral pa din sila, nagpapakain pa rin sila, nagbibigay pa rin sila ng tahanan sa kanilang mga minamahal na mga miyembro, at sa mga lost souls, yung mga tao na naligaw ay binibigyan nila ng direksyon. So tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Kasi nga ang sinusundan ni Pastor Kibuloy yung way of life ng Diyos. Kailangan mabuhay ka na ayon doon sa utos, naayon sa nasusulat, naayon sa paniniwala, naayon sa utos ng Panginoon. Ganun dapat kapag ikaw ay isang nangangaral. Kung ipinagtatanggol mo ang pagmamahal mo sa Panginoon, kung ano ang pagmamahal mo sa Panginoon, dapat ganun din ang pagmamahal mo sa bayan mo, na kahit na anong panggigipit ang gawin sa'yo, dapat hindi mo ipagkakanuno yung kababayan mo. Hindi mo ipagkakanuno yung mga miyembro mo, hindi mo pagkakanuno yung mga nasasakupan mo. Hindi, kahit na anong panggigipit ang gawin sa'yo, kung talagang malinis kang tao, hindi ka matatakot. Pastor Kibuloy, malinis siyang tao. Yung kanyang simbahan tuloy-tuloy pa rin. Marami pa rin naniniwala, mas palaki pa nga sila ng palaki at nakilala sa buong mundo kung gaano kalinis at kaayos yung kanyang pamumuno. Yun ang sinasabi ko. Kung ikukumpara mo itong dalawang ito, wala. Apple and durian talaga, eh. Oo, durian si Pastor Apollo Kibuloy kasi napakasarap na durian. Para sa akin yan ang pinakamasarap na prutas, eh. At bulok naman sa anas, itong si Villanueva. So, para sa akin, naghudas talaga si Villanueva. Hindi lang sa kanyang simbahan, kundi naghudas din siya sa taong bayan, lalong-lalo na hinudas niya ang Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, gumawa ka ng mabuti. Inilagay ka ng Panginoon dyan para ayusin mo yung trabaho mo at yung bayang Pilipinas. Tapos meron kang issue na nagnakaw ka. Tapos mape-pressure ka, matatakot ka kasi kakasuhan at makukulong ka na. Basura. Isa kang basura. Oh. At dahil dyan, pakinggan natin yung mga nangyari ngayong araw na ito. Hindi tayo nagsa-sour graping, ha? Dahil nagsa-sour graping, sinasabi lang natin sa taong bayan kung ano itong mga nangyayari. At malamang sa malamang, tinatamad na naman kayo dahil nasunod pa rin yung mga demonyo. Ganun talaga in the process na onting panahon na lang matatapos na ito. At konting panahon na lang, di naman tayo papabayaan ng Panginoon. Mabait naman ang Panginoon sa atin. Mahal naman tayo ng Panginoon sa atin. Dami na sumakop sa atin. Pero andito pa rin naman tayo, eh. So alam natin na balang araw darating yung panahon na lahat ng mga tao na ito, yung involved ngayon sa pagnanakaw, sa panloloko sa taong bayan, lahat yan, may karma yan. Masarap ang buhay nila ngayon, masarap ang kanilang kinakain ngayon, masarap ang kanilang mga katabi. Sa kanilang higaan ngayon, tandaan ninyo, it will not last forever. Grabe ang karma, doble. Kung masarap ang buhay mo ngayon, dahil sa mga kasalanan mo, yung karma sa'yo, hindi lang doble, 10 ulit na mas mahirap. At talaga naman, kahit magsisi ka, wala ka ng kapatawaran. Maniwala kayo, makakaligtas kayo sa batas dito sa mundo, pero sa batas sa langit, hindi kayo makakaligtas. At lahat tayo papunta ron. Ang tatandaan na ng mga yan, papunta na yan mga yan doon. Magugulat na lang kayo, yung iba dyan mamamatay na sa cancer. Magugulat na lang kayo, mga bossing. Huwag kayong masyadong malungkot kasi tayo naman, sanay tayo sa hirap, eh. 2 taon na lang naman halos ang hintay natin. Actually, ang hintay na nga lang natin matapos ng 2026, come 2027. Wala na yan. Lame duck president na yan. Lame duck Senate president na yan. Lame duck Speaker of the House na yung mga nandiyadyaan. At ang kapangyarihan ay babalik na sa taong bayan. Pakinggan natin yung mga nangyari ngayon na sa Senado. Pasok.
ng Senado. Sa botong 13, si Senator Sherwin Gatchalian na ang Senate President. Yun nga lang, si Senator Alan Peter Cayetano no-show pa rin sa Senado. Habang ang ilang miyembro ng minority Bakit kailangan nandiyan dyan si Alan Peter Cayetano? Special session lang naman yan ng mga special child. Nagpatawag ng special session ito si Bongbong Marcos tapos putangin niyo yung waling-waling gagawing national orchid. Alam ko pa naman napaka-importante, hindi ba pwedeng sa susunod na taon na yan gawin yung waling-waling national orchid? Walang hiya kayo. Anong naging produksyon ng inyong pagsisession ngayon? Anong importanteng mga batas ang naipasan nyo ngayon? Yung special session na yan, isang araw lang yata yan. O tapos kailan na ang balik ninyo? Ang balik ninyo sa pre-trial na ng impeachment ni BP Sara. Pero alam niyo mabuti pa rin yung pagsasampa ng reklamo nito ni Cayetano diyan sa Supreme Court para at least ma-finalize na kasi ang dami na naman ngayon mandurugas na mga abogado na nagsasabi na kahit nasa batas na 16 ang boto ng 2/3 ng Senado, pinipilit nilang gawing 15 na naman. 15, 14, bawasan ng bawasan kasi si Bongo lalabas na daw yung kanyang ICC warrant. Paano mangyayari si Bongo naging sangkot sa war on drugs? Hindi naman siya taga-gobyerno, special assistant to the president man lang siya. Taga-timpla man lang siya ng kape, taga-ayos ng schedule, taga-paalala ng schedule, taga-papirma ng mga dokumento. Wala naman siyang influence over the police. Wala naman siyang influence para sabihin sa mga police, ganito gawin nyo. Wala. Ang trabaho niya, mas mataas ang vice president kaysa sa kanya, Diyos mio. Ano lang siya, assistant nga assistant. Kung may pagagawang presidente sa kanya, gagawin niya. Kung may papakontak ang presidente sa kanya, ikokontak. Walang authority ang isang special assistant to the president sa kahit na kanino na membro ng gabinete. Pwede siyang utusan pero hindi siya pwedeng magdesisyon ng sarili niya. So, hindi ko talaga maintindihan ano ang magiging partisipasyon ni Bongo dito sa war on drugs. Hindi naman siya otoridad, hindi naman siya pulis, hindi naman siya PNP chief, hindi naman siya naging major, colonel, general. Wala talaga. Lagi lang siyang nasa tabi ni Pangulong Duterte. Oo, sa tuwing kung nasan si Pangulong Duterte, nandoon din siya kasi nga siya ang pambansang alalay. Diyos mio, sabi nga nila little president. Hindi little president kasi nga siya ang laging kasama ng presidente pero hindi siya little president in a sense na in the absence of the president siya ang nagiging authority. Hindi, may vice president tayo. Yung little president na tinatawag na yan kasi nga lahat ng desisyon ng presidente bago pa makarating yan sa kung kanino man, siya ang unang nakakaalam niyan. Sa kanya muna sinasabi yan at kung kailangan siya ang mag-disseminate ng information, gagawin niya yun. Hanggang doon lang yun, wala siyang kapangyarihan, Diyos ko naman. So ngayon, pwede nang makulong pa yan si Bongo, habulin, baka magtagurin yan katulad ni Bato de la Rosa kasi ito namang Supreme Court, ang tagal din umaksyon. Hindi pa din umaaksyon ng Supreme Court patungkol dito sa temporary restraining order ni de la Rosa. O yun sa certiorari ni De La Rosa, hindi pa naman sila sumasagot. Kahit nga doon sa mga petisyon ni Inday Sara, di sila sumasagot. Ewan ko. Anong ginagawa nito Supreme Court natin? Lahat na lang, dinelay. Walang hiya na yan. So, yan ang natin, problema natin. Yan ang, ginawa nila yung session na yan dyan sa Senado para lang talagang makuha nila yung boto. And wala nang patutunguhan yan. Kita mo, nangangarap sila na magkabati-bati lahat. Noong wala sa kanila, gusto nila away, gulo. Tapos noong nasa kanila, gusto nila bati-bati. Tangina, dapat pahirapan din ng minority yan. Gawin ng minority ang lahat ng makakaya nila para i-disrupt etong mga pagnanakaw at kahayupan nitong putang inang mga 13 hudas na mga senador na ito. at mayorya mukhang nagkabati na. Nakita pa silang nagkakamayan at nakangiting nag-uusap. At live mula sa Senado, nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, ano mga update dyan? Kasunod ng special session at nasaan na ngayon si Senator Alan Peter Cayetano. Hi, Julio, Cheryl. Sa mga oras na ito, bagamat ongoing pa yung special session, hindi ko pa nakikita ni Senator Alan Peter Cayetano at least dito sa loob ng plenaryo. No? Samantala, tama kayo, naihalal na nga, formal lang naihalal bilang Senate President si Senator Win Gatchalian. At sa pagkakataong ito, hindi na 12, kundi 13 ang botong nakuha niya at unanimous ang suportang nakuha niya mula sa majority bloc. Nangyari yan sa pagsisimula nga ng special session kaninang umaga na ipinatawag mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Inihalal si Senator Gatchalian bilang ika-4 na Senate President ng 20th Congress. Hi, Sherwin Gatchalian.
having been elected to the position of Senate President. Ano? Magkakasama yung mga loko-loko. Hoy, Mig Subiri, hindi ka pa absuelto. Tayo na ikaw yung Senate President ng 2024 budget at saka 2023 at 2024 budget. Ikaw ang Senate President. Humanda ka. Pucha, magto-2028 na. Di ko alam kung tatakbo ba tong gobernador kasi ang alam ko, tapos na yung term nito bilang senador. At kung sakaling hindi pa tapos yung term niya bilang senador, putang ina, alam nyo na kung saan nyo dadalhin to si Mig Subiri. Ilaglag nyo to sa inidoro kung saan siya nararapat. Tandaan niyo yan, yung mga mukha na yan. Keso. Ikaw talaga, Keso, Hindi, alam mo somehow, si Keso kasi naiintindihan ko siya Naiintindihan ko siya kung wala siyang prinsipyo. Naiintindihan ko siya kasi ganyan naman na talaga siya ever since. Kilala ko na yan bilang isang politiko. Ano talaga yan? Wala talaga siyang stand. Di siya minority, di siya majority. Independent talaga yan Yan yung mga tinatawag na yung kung saan yung may regla, doon yan siya pupunta. Naiintindihan ko naman na mayroon siyang ding kasong kinakarap, so pwede talaga siyang ma-pressure. Ang talagang hirap na hirap akong intindihin, itong si Villanueva, kasi nga si Villanueva, nangangaral ka Nangangaral ka ng kabutihan, pagtulong sa kapwa, laban ka sa katiwalian, Panginoon, bayan, gano'n. Pucha, inang yan. Tapos yung pala wala kang prinsipyo, yung pala takot ka. Pucha, sinasabihan mo yung mga nagpipreach kayo ng maging matatag kayo sa mga pagsubok. Ang mga pagsubok kailangan ma-overcome natin yan na kahit gaano kahirap harapin natin yan. Basta may paniniwala tayo sa Panginoon, meron tayong faith sa God, walang imposible sa Kanya. Biglang lumipat si Gago. Tang-ina niyan. Yun yung nakakatawa Yun ang nakakatawa sa lahat. Tapos kapag nagpipreach yan, pikit na pikit pa yan. Hindi tayo magnanakaw. Hindi tayo sangkot sa flood control. Putsang ina, kung hindi ka sangkot sa flood control, bakit ka nagpa-pressure? Alak na tinapay tayo. Walang Diyo na yan. Sabi ko nga, alam nyo, nababasa ko sa social media, ang daming mga Jesus is Lord members na putya, ayaw na nilang maging JIL. Wala naman pakialam si Villanueva. Kahit maubos kayong lahat ng mga taga-JIL, lumipat kayo, wala siyang pakialam. Ang importante, mayaman na sila. Mayaman na sila sa pera ng taong bayan, mayaman pa sila sa ikapo. Sa mga tights nyo. Importante, mayaman sila. Tingnan nyo, gaano kalaki ang budget na napunta sa Sibak Party List na yung tatay niya, ang congressman, 3.6 billion. Anak ng tinapay na yan. 3.6 billion sa kanya, sa tatay niya. Tapos siya, yan na nga, sinasabi na, na tumanggap din ng kickback yan. Sabi ko nga kung halimbawa, pwede kong sabihin na itong si Alcantara at si Yusek Bernardo, taratado talaga to dinadamay na naman to, wala naman silang ebidensya. Kasi yan din naman ang sinasabi natin kay Bong Revilla, kay Jinggoy Estrada. Ito kasi ang problema, yung dalawa lumaban, yung dalawa humarap sila So maniniwala ka na pinupolitika lang sila, pero ito si Villanueva, anak ng tinapay. Si Villanueva, nagbalimbing siya. So, ibig sabihin, baka may katotohanan yung sinasabi nitong mga magnanakaw dyan sa DPWH na napakadaming anomalya dyan sa Bulacan. Constituent yan ng kapatid niya dahil yung kanyang kapatid, mayor ng Bukawi, na balang araw yata itatakbong gobernador ng Bulacan. Tanginang yan. Ang dami pala mga proyekto sa Bulacan na putya itong Villanueva kumukubra. Yun ang sabi, yun ang sumbong. Ngayon, maniniwala sana ako na pinupolitika lang siya. Maniniwala sana ako na hindi totoo yung bintang sa kanya kung hindi siya nagpa-pressure. Nagpa-pressure siya. Nagpatakot siya So, anong ibig sabihin nun? May kinakatakutan siya. Ano yung kinakatakutan niya? Umalabas ang katotohanan, mailantad ang katotohanan, na kapag dumating sa korte yan, baka talagang merong mga resibo na nagnakaw yan. Kaya, di bali nang maubos ang miyembro ng JIL, di bali nang kamuhian siya ng mga Pilipino at ng mga members ng JIL at traidorin niya yung kanyang mga kasama sa Senado. Basta ang importante, safe siya. Marked safe. Di ba? Sige, diretso.
being elected to the position of Senate President. Sa hinaba-haba ng agawan ng liderato sa Senado, sa panunumpa rin ito nagtapos. Si Senator Sherwin Gatchalian ang nahalal bilang ika-4 na Senate President ng 20th Congress. 13 senador ang dumalo sa special session ay pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. At unanimous ang suporta nila kay Gatchalian. 13, sapat na bilang para magkakorum at para magluklok ng bagong leader ng Senado. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. Pwede ka naman mag-nay, Villanueva eh. Pwede ka mag-nay. Bakit? Kasi minority pa din ako. Ano pa rin ako, kinikilala ko pa rin. Si Cayetano, hindi naman ako umaanib sa inyo. Gusto ko lang. Sinasabi niya, gusto niya lang magtrabaho. Di pumasok ka para magtrabaho. Hindi mo naman kailangan pumasok para bumoto eh. Kung hindi ka ba naman gago eh. Hindi ba? O ibig sabihin, pag pumasok ka pa dyan, kailangan susunod ka na lang sa kanila. Kung anong iutos nila, susunod ka na lang. O ibig sabihin, talagang pumasok ka dyan kasi lumipat ka. Traitor ka talaga. Tamang-tama, pang 13. Pang 13 ka kasi nga si Judas, pang 13. And how ironic na ikaw pa mismo yung nagtuturo ng salita ng Diyos, tapos ikaw pala yung traitor. Ikaw pala yung mala Judas. Tandaan mo kung ano nangyari kay Judas ha. Ano nangyari kay Judas matapos niyang hudasin ang Panginoong Hesus? Oh, ano mo kung ano nangyari sa kanya. Manood ka ng Passion of Christ. Pucha, malalaman mo kung ano nangyari kay Judas. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Yung mga bulong na maririnig mo, oo, yung mga bulong na maririnig mo, bulong yan ng taong bayan na minumura ka at pinapanalangin na Villanueva makarma ka sana. Pero bitter ba tayo? Hindi. Hindi naman tayo bitter eh. Kasi itong mga to, walang mga bayag yan, walang mga itlog yan, walang mga paninindigan yan para i-impeach si BP Sara. Maniwala kayo, hindi nila makukuha yung numero na 16. Maaring mapagtatakpan nila yung flood control scandal ngayon. Pero hindi nila ma-impeach si BP Sara. Why? The reason why, binababaan nila yung numero to 15, to 14 kasi nga hindi nila kayang ma-achieve yung 16. At dito nga sa 13 na ito hindi mo pa alam kung lahat ito boboto to in favor sa impeachment ni VP Sara. Tandaan nyo. Siyam lang ang kailangan, siyam para ma-acquit si Inday Sara. Siyam lang. Ilan pa ang natira sa minority? Oh, ang natira sa minority, 10. So kung may 10 pang natitira sa minority, ibig sabihin kaya nila. At kahit na babaan nila yung threshold para ma-impeach si BP Sara, bumababa din yung threshold nung pwedeng mag-no para hindi siya ma-impeach. Yan ang lagi niyong tatandaan. Meron pa tayo isang pag-asa. Pag si Inday Sara nanalo, baka sakali, lahat itong mga lumabas na mga pangalan na ito, lahat ng mga idinimanda dyan sa ombudsman, gagalaw lahat yan kapag kaiba na presidente. At pag gumalaw lahat yan, pag iba na presidente, itong mga pangalan na to, Villanueva, itong mga napangalanan dito, putang ina, humanda kayo talaga, lalong-lalo na yung mga congressman na yan. Humanda kayo talaga. Pucha yan. Pagka nasa atin na yung bola, papakitaan kayo ng super-duper-duper majority sa Congress at Senate. Putangin na ninyo. Sigurado lahat kayo ubos. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Gaya ng inaasahan, dumating Senator Ayan, Joel Villanueva tayo na, yakap. Safe na siya eh. Nakita niyo yung itsura niya, stress na stress siya. Kasi grabe, sinabi naman to ni Cayetano, na grabe talaga ang pressure ng Malacanang. Grabe ang pressure ng Malacanang. Mantakin mo, ikukulong ka sa mabahong kulungan. Grabe ang pressure ng Malacanang. Nasa tao na lang talaga yan, nasa paninindigan na lang talaga ng tao yan eh. Takin mo, binaboy yung Senate, binaboy si Jinggoy, binaboy si Bato. Putangin na, lumaban ka during those times. Ang tagal na panahon yun, ilang linggo rin yun na nandudun ka sa gilid nila, sa tabi nila, tapos bigla kang babaliktad kung kailan payapa na ang lahat. Diba? Kung kailan, dead end na eh. Dead end na itong mga senador na nang agaw ng kapangyarihan dyan. Dead end na eh. Kung hindi ka lumipat, Villanueva, hanggang ngayon, exposed pa din itong pagnanakaw ng kapangyarihan nito eh. Pero ikaw yung dahilan kung bakit naisa katuparan nila yung paghahalal ng bagong Senate President. Sinong Senate Pro Tempore?
Ang Senate Pro Tempore, si Tito Soto pa rin. So, ibig sabihin, si Tito Soto pa rin niya. Kaya sila naglagay ng tangang Senate President. Tapos yung assistant ng Senate, yung pangalawa sa Senate President, si Tito Soto. Ibig sabihin, si Tito Soto pati ng ano dyan. Si Tito Soto pa din ang utak dyan. Siya pa rin ang Senate President dyan. Nilagay lang nila yung manika nila parang si Arn Arn. Nilagay lang nila si Win Gatchalian Arn diyan sa sa posisyon, pero putyang ina parang si Bongbong yan, puppet yan. Uutos-utusan, tuturo-turuan lang nila ng gagawin dahil tatanga-tanga yan, susunod lang yan. Obvious naman yung mga ginagawa ninyo. Tapos tingnan ninyo, may bagong Blue Ribbon Committee chairman. Putang ina si Erwin Tulfo pa rin. Nag-step down na yun. Bakit yun pa rin ang inilagay ninyo? Kasi nga, bakit si Lacson, na siya? Nag-step down na siya. Kasi nga, job well done na si Lacson. Alam niya na yung sumunod na Blue Ribbon Committee chairman, putya aso pa din nila. Lalong-lalo na sangkot pa. Kaya ngayon, kung sino yung mga pinoprotektahan ni Panfilo Lacson, si Panfilo Lacson hindi siya sangkot sa flood control. Kung sino yung pinoprotektahan ni Panfilo Lacson, lalo nang poprotektahan nito ni Erwin Tulfo dahil sangkot siya. Sangkot si Erwin Tulfo So mas lalong poprotektahan niya at mas lalong bababuyin nila yung flood control na yung Blue Ribbon na yan. Magkakaroon pa ba ng hearing tungkol sa flood control? Wala na. Nandoon na yung focus nila sa mga gumuhong mga gusali daw dyan sa lindol, anak ng tinapay na yan. Babaguhin na nila yan. Pero habang panahon ba yan? Hindi yan habang panahon. Kasi nga, baka sakali, itong si Inday Sara, ang ating huling baraha, hindi siya ma-impeach, tapos maging presidente siya, anong kaya niyang gawin para dito sa mga sinumbong? Di ba sabi naman niya yung ginawa ninyo sa akin, walang problema yan. Yung mga batikos nyo sa akin, pambababoy nyo sa amin, sa pamilya namin, walang problema yan. But, lahat ng may pagkakasala sa bayang Pilipinas, sa mga Pilipino, hindi ko kayo papatawarin. So, ibig sabihin nun, hahabulin niya lahat na itong mga nagkasala, umabuso sa konstitusyon dito sa bayang Pilipinas. At yan, sila din yan. Humanda sila. Makakatuloy sila na maimbing, mga ilang buwan, isang taon. Pag si Inday Sara na, putang ina lahat yan, magsisitakasan niya. Magre-reunion yan sa ibang bansa. Kasama yan si Zaldico. Itaga nyo yan sa bato. So, malungkot ba tayo? Hindi masyado. Malungkot tayo sa nangyayari sa bayang Pilipinas. Pero at the same time, kakampi natin ng Panginoon. Pinakikita ng Panginoon sa atin kung anong klaseng mga tao ito. Mas bukas ang isip at ang ating mga mata na kung anong klaseng mga tao itong mga ito. At pag lumabas yung mga pangalan yan sa balota, alam na natin ang gagawin dyan. Iiwasan natin yung mga yan. Hindi natin iboboto yung mga yan. Tandaan nyo, pagdating ng 27, putang ina nitong mga mukha nito, tandaan nyo yan. Lahat yan. Magpapaganda at magpapapogi na yan kay Inday Sara. Ganyan ang ginawa nila kay Pangulong Duterte noon. Tandaan nyo, hindi na yan makakalusot. Huwag kayo mag-alala. Cayetano Block, niyakap at tinakbayan siya ng kanyang mga kapwa-senador. Si Senator Mig Zubiri ang agad na nag-nominate kay Senator Gatchalian bilang Senate President. He has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic. Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. As a matter of fact, Mr. President, I hear complaints from your staff that hindi na po sila nakakauwi ng dissenting oras. Bait naman pala niyan. Di sana nagsanto papa yan. Ano naman pala kasipag yan? Bakit hindi na lang magwalis yan sa buong Pilipinas? Masipag naman pala yan. Dahil overwork daw sila. Overwork? Wala nga nagagawa yan. Ano mga significant na mga batas na ipasan yan? Anong mga debate dyan ang ipinanalo ng ulol na hindi mga abogado yan? Tayo na hindi nga niya kayang mag-preside bilang dito sa impeachment ni BP Sara. Kailangan niya pa yung tulong ni Chis Escudero. Di sana si Chis Escudero na lang ginawa niyo ulit Senate President. Anak ng tinapay Palagi nila tinatanong sa akin, kailan ko daw siya mahahanap ng girlfriend. Parang yan, di gusto nyo kayong dalawa na lang, magsyutaan kayo. Magsipsipan kayo ng betlog. Hinahanapan mo pala siya ng boyfriend. Ikaw na lang. Parehas naman kayong tanga. Makauwi daw ng mas maaga. Ang sunod na agenda, ang nabakante namang Senate President pro tempore. Kaya si Senator Ping Lacson, ni-nominate si Senator Tito Soto para Siyempre, kung boyfriend at boyfriend lang. Kung boyfriend at boyfriend pag-uusapan, si Pinky may boyfriend din yan. Yan. Boyfriend yan. Si Big Soto, si Tito Soto, kalaban ng boyfriends. Alam niyo yung boyfriends?
Oo, ano yan, magkalaban yan, boyfriends at saka BSTN company. Oo, syempre naman, di ba? Ganda-ganda ng pagkakasuklay ni Pinky. Ilalagay niya yung juwa niya dyan, si Tito Soto. Ngayon, si Tito Soto ang pro tempore, ang Senate pro tempore. Ibig sabihin yan, lahat ng gagawin nito ni Gatchalian dahil bugok yan, mongoloid man yan. si Tito Soto pa rin na magkukumpas dyan. Sino magkukumpas kay Tito Soto? Di syempre, yung amo niya sa Malacanang. So anong klaseng magiging Senate President si Gatchalian? Kung papaano pinatakbo ni Tito Soto yung Senado, putang ina, ganun din niya patatakbuhin yung Senado na yan ni Gatchalian. Putragis yan. Di wala rin pagbabago. Ganun pa rin. Yung inaasahan natin Blue Ribbon Committee, ganun pa rin. Abangan natin yung Blue Ribbon Committee kung magkakaroon pa ng flood control scandal hearing. Tingnan natin kung may imbita yung 22 Brave Marines. Tingnan lang natin. Pag hindi, alam na natin na putya talagang inagaw nila Senado, inagaw nila para mamanipula nila lahat. Para hindi sila, at least sa ngayon, makaisip pa sila ng paraan kung paano nila may tatago yung kanilang mga ninakaw, makaisip pa sila ng paraan kung paano sila i-eskapo pagdating ng panahon na wala na sila sa kapangyarihan, makaisip sila ng paraan kung paano patatahimikin ang lahat ng kaya nilang mga patahimikin, either bayaran nila o patayin nila yan. Meron pa silang meron pa silang maikling panahon para gawin yan because again, pag upo ni Inday Sara, lahat ng yan, lahat ng mga ebidensya, testimonya na yan, lahat yan, lahat lalabas yan, at lahat ng mga pinangalanan dyan, maniwala kayo, lahat yan makakasuhan. Sa posisyon. At sa speech ni Lacson, pinasalamatan niya sina Senators Joel Villanueva at Chis Escudero na kumumpleto sa 13 boto. I think I will be remiss of my duty and responsibility as a senator, colleague, and friend if I didn't thank and commend our two distinguished colleagues, Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva, for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Dito rin inanunsyo ni Senator Lacson na pagod na siyang mawala ng kaibigan at magkaroon ng kaaway, kaya binitawan na raw niya ang chairmanship ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. There are other colleagues who are equally, if not more qualified than this humble representation to take on the job. If there were no takers, I was willing, albeit with heavy heart. Albit. Bobo. Tanga. General Bobo. Albert. Diyos ko Lord. Tang inang mga senador ninyo. Binabasa na nga mali pa. Ay, nako. Diyos mio. Heart to retain and continue sitting as chairman and resume a duty that I am morally and obligated to perform. Sa ngayon, nanatiling Senator Erwin Tulfo ang chairman ng komite. Diba? Bakit si Senator siya pa din ang chairman? Nag-step down na siya. So, ibig sabihin, drama lang din yung pag-step down niya. Kunyari, mag-i-inhibit siya kasi meron na siya yung isa sa mga pinangalanan. Pero siya pa rin, ang ina niya, niloko niyo yung tao. Huwag kayo mag-alala, lolokohan lang naman, kayo lang din naman eh. Wala na kayo. Pagka kayo hindi nyo na ipatawag yung 18 Marines dyan at nakita natin kung paano nyo tarantaduhin yung 18 Marines at i-contempt nyo yan katulad ng ginawa ng Quadcom sa kanila sa mga resource person nila. Tingnan niyo yung mangyayari sa inyo. Humanda kayo talaga. Humanda kayo, mas lalo nyong ibabaon yung mga sarili nyo sa hukay ng pagkalaos. Tingnan ninyo. Vice Chair naman. Sabi nga nito ni Lacson Sabi ni Lacson, di ba? Dumami daw ang kaaway niya. Willing na siya mag-step down. Job well done na siya eh. Ano na siya, kumbaga parang yung assignment niya, yung project niya, naipasa niya na eh, nagawa niya na eh. Natapagtakpan niya na lahat ng mga kaya niyang pagtakpan eh. And hindi na rin niya kaya yung pressure. Putang ina, minumura na rin siya ng taong bayan. Yung dating pinangalagaan niya na reputasyon ng mahabang panahon, putya yan, binababoy na ngayon ng taong bayan yung pangalan niya at magre-retire yan bilang isang senador na isa sa mga pinaka-pakyu na senador eh. Kaya hindi niya na rin kaya yung pressure. Kaya tuwan-tuwa siya, ibinigay niya doon sa mas abnormal kay Erwin Tulfo. Diyos ko po, putang ina yan, hindi investigador, hindi abogado. Isa lang broadcaster, putang ina niya, paano mag-iimbestiga? Walang experience sa pag-iimbestiga. Si Ping Lacson, kahit na hindi siya abogado, kahit papaano, investigador yan. Marunong mag-imbestiga ang polis. Pero ito si Erwin Tulfo, puta.
Anong gagawin niyan sa Blue Ribbon? Hindi nga niya alam eh. Hindi niya nga alam na ang batas hindi dapat binabali at binabaluktot eh. Nag-apologize nga yan doon sa statement niya na sometimes you have to bend the law in order to please the Filipino people. The Filipino people is greater than the law. Utang ina, ganyang kabobo, tas inilagay mo sa isang komite na manghihingi or maniningil ng accountability sa lahat ng mga magnanakaw, skandaloso na mga politiko sa bayang Pilipinas. Patay tayo diyan. Kung inilagay natin si Boying Rimulya sa ombudsman, putyang inang yan, wala nang kwentang tao si Boying, kahit abogado, putya, naglagay pa tayo ng walang kwentang tao tas hindi pa abogado. Dito sa Blue Ribbon Committee. Diyos mio. Ano mangyayari sa Blue Ribbon na yan kung ganyan? Ibig sabihin, bobo. Bobo rin itong mga senador na ito because kung ako lang, okay nga lang sa akin kung si Pangilinan kahit hindi litigator yan. Pero abogado yan. Tis maintindihan niya yung batas kahit papaano eh. Naglagay kayo si Erwin Tulfo, walang alam yan kundi katulad ko, magmura lang din naman na magmura sa mikropono yan. Imaginein mo, parang ako lang din yan, ilagay mo ko dyan, anong gagawin ko dyan? Sabi nga nung kapatid niya na si Ben Tulfo, wala na bang iba? Wala mang karanasan niyang kapatid ko. Alam ko man ang kapasidad niyan. Oh, di ba? So, ganyan kabulok. Etong, mantakay mo ganyan kabulok yung pamumunuan mo, Win Gatchalian. Oh, bakit, si Win Gatchalian, pumapayag na ganyan? Oh, kasi nga, si Tito Soto, binubulungan din yan. Tanga si Win Gatchalian. Sunod lang na sunod yan. Sina Senators Lacson at Kiko Pangilinan na natili naman bilang majority leader si Senator Mig Zubiri. Bagamat hindi dumalo kaninang umaga sa botohan ng mga bagong leader ng Senado, umattend ang ilang mga taga-minority block sa confirmation hearing at plenary session ng Commission on Appointments o CA, maging sa sesyon kaninang alas 3 ng hapon. Present dyan sina Senators Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Bongo. Si Marcoleta nakita pang nakikipagkwentuhan kay Senate President Gatchalian. Senator Marcoleta, sir, hi. Sir, bakit po kayo umattend kayo ng session, sir? Nakita mo tong mga gagong mga reporter na to. Sir, bakit kayo umattend ng session? Puking ina nyo. Nung hindi umaattend, galit kayo. Ngayong umattend, tatanungin nyo, putang ina ninyo, senador yan. Tarantado pala kayo, senador yan. Natural aattend yan. Hindi naman yan umattend sa birthday. Magulat kayo kung nasa Congress umattend yan. Senador yan. Tarantado pala kayo. Sir, bakit po kayo umattend? Putang ina mo, trabaho ko to eh. Gago ka ba? Bawal? Abnormal to mga putang inang bobong mainstream media to. Mga nag-aral to para maging tanga eh. Okay, kanina na naman, tinanong na naman si tawag dito, itong si Pia Cayetano. Sabi, Ma'am Pia, will you support the new leadership? Sabi ni Pia Cayetano, natural, tangina ninyo, 13. Nakakuha sila ng 13. Nakakuha sila ng 13. Natural, i-honor natin yan. Yun lang naman ang gusto namin eh. Yung ayon sa batas. At ang sabi ng batas, kailangan mo ng 13 para mag-elect. Naka-elect sila ng bagong Senate President. Kailan ba kami nakipag-away sa mga nagpapalit-palitan na Senate President? Yan, sila lang naman ang away nung napalitan sila eh. Gagong mga putang ina. Tanga eh. Itong mga hayop na mga media na to, ito yung mga panggulo. Alam mo, sa totoo lang, putang ina ninyo. Kaya yung iba sa inyo nagpapabayad kasi mga bobo kayo eh. Wala kayong mga sariling mga boses, kaya magpabayad na lang tayo. Putang ina, ganun din naman. Yung mga amo natin, mga bayaran din naman. Magpabayad na lang tayo. Mga bopols. Habang ang dati That is my constitutional duty. Bakit po kayo pumasok, gago? Ang ina, senador ako eh. Anak ng tinapay talaga itong mga buwaka ng inang mga media na to, mga tanga oh. Kasi sino may nagtanong na yun, hoy, tanga ka. Ina ka, nag-aral ka pa, magiging bobo ka lang pala. Senate President Pro Tempore na Senator Loren Legarda, masaya ring nakipagkwentuhan kina Senators Gatchalian, Lacson at Zubiri. I congratulate Sherwin, a dedicated Kita ninyo kung anong klaseng mga senador, etong mga nasa minority. Sports sila, and at the same time, ano sila? They adhere to the law. Ang hindi lang naman nakikipag-usap sa dating majority, itong mga putang inantong mga tao ni Gatchalian eh. Di ba? Nakita nyo ba nung si Senate President Cayetano, nakikipag-usap sila ng maayos? Di ba hindi? O tingnan nyo tong mga to. Tinanggap nila yung pagkatalo nila. Tinanggap nila na nakuha sa kanila yung Senate leadership. O nakikipag-usap sila because ilan man lang yan, magkakaibigan naman yung mga yan eh. Pero nakita mo yung kabila, yung Gatchalian Black, noong si Senate President Cayetano yung Senate President, nakita mo kung paano nila tarantaduhin tong mga to. Tapos ngayon manghihingi kayo na makalimutan na ang lahat. Paano? Nakuha nyo na yung gusto ninyo. Kaya papagtatakpan nyo na ulit yung mga dapat yung pagtakpan. Putang ina ninyo, makakapagnakaw na naman kayo, makakuha na naman kayo ng mali-malitang pera mula sa pera ng taong bayan, mga buwisit kayo.
Di ba? Ganyan lang naman yan eh. O kita nyo, si Legarda, Marcoleta, o kaya nilang humarap, kaya nilang makipag-usap sa kanila, kaya nilang makipagkamayan sa kanila kasi naayon sa batas yung pagkapanalo ni Gatchalian ngayon. Na sana, kung nagpakita lang din sila ng sportsmanship at ng pagrespeto kay Alan Peter Cayetano, pwede naman nagapangin nila si Alan Peter Cayetano nang hindi nila tinatarantado yung kabilang grupo eh. O tingnan ninyo. Anong resulta? Si Win Gatchalian, nakalock yung kanyang comment section. Si Erwin Tulfo, nakalock yung kanyang comment section. Si Mig Zubiri, naka-disable yung kanyang comment section. O alam nila na yung taong bayan visit na sa kanila. And saludo tayo dito sa mga senador na to na kayang humarap dyan at sumuporta dahil ganun naman talaga dapat eh. Yun naman talagang dapat. They should work together para sa kapakanan ng bayang Pilipinas. Malay mo. Malay mo, may bagong agawan na naman yan. Hindi natin alam. Ganun naman talaga dyan eh. Hindi ka safe. Pwedeng Senate President ka 2 araw, 1 araw. Pero sinabi na nila yan eh. You need 13 to win. You need 13 to elect. Nakakuha sila ng 13. Na-elect nila. Sour graping ba mga to? Nag-bitter ba sila na, mali yan, ganyan. Wala. Sumunod sa batas yung kabila, nakinig sa kanila, edi, work na tayo. Tapos tatanungin sila ng media, susuportahan nyo ba yung, tanginan nyo, hindi kayo nakikinig sa mga live ni Cayetano? Disciplined, hardworking, brilliant colleague and a dear friend. So I congratulate all of them and I'm glad na 13 ang boto. So maayos na, legal na. Mananatili raw na miyembro ng minorya si Legarda. Tanggap daw nila ni Senator Alan Cayetano ang bagong halal na liderato ng Senado. Lang naman, si Lacson lang naman at saka si Tito Soto yung nagtampo sa kanya. Sama ng loob namin kay Legarda. Kausapan namin yan, kala namin, tapos bumaliktad pala. Tanginan nyo, kayo rin naman eh. Lahat naman kayo dyan, mga hudas kayo eh. Lahat naman kayo, mga wala kayong paninindigan. Dati galit kayo kay Bongbong Marcos, Kauping Lacson, pinapag-drug test mo pa nga yan noong 2022 election eh. Kalabo mo yun ng presidente, tapos ngayon naging aso ka na niya. Ainan yan. At least si Loren Legarda, nung nanalo kayo, sinuportahan kayo at sinabi niya na karapat dapat si Win Gatchalian. Ganyan ang mga matitinong mga tao, marunong tumanggap ng pagkatalo. Tanginan ninyo, puro kayo lalaki diyan sa grupo nyo, iisa lang ang babae nyo. Tapos kung umasta kayo, mas masahol pa kayo sa bakla. Pero yun nandito sa grupo ni Cayetano, puros mga babae yan. Pucha, humarap yan dun sa mga nagbabarilan. Kayo, mga bakla kayo, mga takbuhin kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.